Kakampi niyo ba ako? Yun ang tanong ng Diyos. Kakampi ko ba kayo? Yun ang tanong ng Diyos sa kanila. Tapos makikita mo dun sa mga susunod na kwento kung talagang kakampi sila ng Diyos. So let me go to the first battle, Jericho. Sabihin niyo nga, Jericho. The first battle is against the people in Jericho. Jericho is the oldest city in the world. They were told by God, specifically, go around the walls of Jericho. Dito nyo sila tatalunin. Umikot-ikot lang kayo, magparada kayo ng tahimik. Tapos matutumbay ang mga pader na yan. Wow! If you're a military man, that is not a very good strategy. Imagine mo yung kalaban mo nasa makapal na pader, na kahit ilang taon nyo lusubin yan, mahihirapan kayo. Ang sabi ng Diyos, ganito nyo siya tatalunin. Umikot kayo sa buong pader na yan, sa buong city. Ikot lang kayo, tahimik. Tapos darating ang araw, pag sinabi kong sumigaw kayo, matataob yang mga pader na yan. Ay nako, kung marinig mo yan, susunod ka ba? Ay, yun ang tanong. Will you follow me? Are you on my side? That is what God is saying. Kakampi ba kita? Kasi kung kakampi kita, susundin mo lahat ng sasabihin ko kahit malabo. Hello? Hi? Kakampi niyo ba ang Diyos? Yes. Anong mga malalabo ang inuutos niya sa inyo? Sumusunod ka ba? Mahalin mo ang biyenan mo. Lord, ang hirap. Di ba nga, Lord? May kasabihan tayo. Kaming mga ina, ang ilaw ng tahanan, ang ama, ang haligi, ang biyenan, anay ng tahanan. Bakit ko mamahalin yan? Utos ni Lord eh. That's absurd. Kaya kanina yung reading sa gospel, it's absurd. Pero itong tanong, kakampi ko ba kayo? Susunod ba kayo sa akin? Si Joshua, tandaan nyo, may 40-year plan yan ha. 40 years siyang nakapunta dun eh. Nakita na niya eh. Sabi niya, pag ako na leader, ganito natin lulusubin yan. Nung present niya kay Lord, ano sabi ni Lord? Wag yan. Ganito, mag-iikot-ikot lang kayo. Ako nang bahala. In this battle, God was teaching Israel that victory comes not by force, but by submission. Will you submit to me? Grabe. At alam natin kung sino nanalo. Sila. Kasi sumunod sila. Tahimik silang nag-iikot-ikot doon. Pagkatapos ng ilang araw, sabi ni Lord, pagka-ikot ninyo, sumigaw kayo. Sigaw sila. Tumba lahat ng pader. The second battle is different. Iba ho ito. After the stunning victory at Jericho, Israel now moved on to their next target. This is a smaller, weaker city called Ai. Ang spelling, AI. Ha? Napakaliit lang. AI. Ang liit. Galing sila sa grabe. Maliit na ngayon. Ay, nako. Alam niyo nangyari? Tanong niyo sa akin, ano nangyari? Lakasan niyo, ano nangyari? Natalo sila. What? Galing kayo sa pinakamalakas na kalaban, tinalo nyo na isang ganon. Pagdating nyo sa pinakamahina, talo sila. Bakit? Ito na. It is not a military failure. It is not. It was a spiritual failure. Bakit? Because one man, his name is Achan, had disobeyed God. Nung tinalo nila ang Jericho, ang utos ng Diyos, huwag niyong kukunin kahit ano dyan. Ha? Do not get anything. Go to another battle. Si Achan, nako, nag-Sharon. Nagbitbit. Binitbit niya yung gintong Diyos-Diyosan. Tapos di niya sinabi. Punta siya doon sa susunod na gera. Lahat sila confident, panalo tayo, tapos dala-dala nila yung Ark of the Covenant, papunta sa kabilang gera. Si Achan ang dala yung Diyos-Diyosan ng kalaban. So, the entire nation suffered defeat because one man has a hidden sin. Meron siyang bit-bit.
What is the lesson? Tanong niyo sa akin, what is the lesson? My dear brothers and sisters, you cannot worship two gods. God forever. God alone. Hindi pwedeng may iba. So my question to you is this. Sinong protector mo? Ang Diyos o yung baril mo? Sino talaga? Meron tayong kasama sa community many years ago. Kilala ng mga iba dito yan eh. Matagal na wala pang The Feast. Light of Jesus community pa lang tayo. Wala pang mga ganito. Binago siya ni Lord sa community. Pero kahit binago na siya ni Lord, meron pa rin siyang binibit-bit, baril sa kanyang kotse. Tapos kahit binago na siya ni Lord, nagpi-preach na siya. Galing na preacher. Preach. Kinikwento niya sa amin to eh. Preach na siya. May baril pa rin siya sa kotse. Tapos mainitin pa rin ang ulo niya. Pag kinakat siya ng mga sasakyan, nako, nung araw nanunutok ng baril eh. Hanggang ngayon parang ganun pa rin siya. Kahit nagpipreach na siya kay Lord. And then one time, kinat siya ng isang bus. Galit na galit siya. May kasama siya eh. Kinat siya, isang bus. Andar siya. Tapos talagang kinat niya yung bus, labas siyang ganyan, kinuha niya yung baril niya, tinutukan niya yung bus driver. Pagtutok niya ng gano'n, bumukas yung bintana ng bus. May lumabas na tao, lalaki, sumigaw sa kanya, "Brother!" Kilala siya. Kasi speaker na siya eh. Nakaganon siya, "Brother!" Pag gano'n, takbo daw siya kaagad sa kotse. Tinago niya yung baril, tapos harurot siya paalis. Sabi nung kasakay niya, ano nangyari? Mas malaki ba baril ng bus driver? Tapos sabi niya, after that, I surrendered to the Lord. Wala na. He will be my protector. You cannot worship two gods. May cross ka, pero may anting-anting ka rin. Sino ba talaga ang protector mo? Hinabol ka ng aso, imbis ng krus ang hahawakan mo, kinuha mo yung bato, sinubo mo at sumigaw ka ng? Ay, ang dami mga darna dito. Andito pala kayo. Ha? Sino ang Diyos mo? You go to Mass. You will go to the feast. Pero grabe ang paniniwala mo sa pamahiin. Papunta ka ng feast, papunta ka sa misa, may dumaan na itim na aso. Lord, next week na lang. Yung itim na pusa. Nandito. Next week, dadaan ka ulit, may itim na pusa na naman. Lord, online na lang tayo magsimba. Diba? Yung pala yung itim na pusa, doon nakatira. Hindi ka na nakadaan. Sino ang Diyos mo? You read the Bible, but you still believe in horoscopes. Alam niyo ako, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Tanong niyo sa akin, bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Gemini po ako. Only God alone. Walang iba. You know, sometimes we think, if I pray hard enough, God will bless my plans. Minsan ganyan tayo eh. But the real prayer should be, Lord, align my plans with your will. Ikaw, hindi ako. Hindi dalawa kayo, Lord. Ikaw lang. Wala nang iba. Walang papantay sa'yo. I repeat, the question is not, is God on my side? Brothers and sisters, God is always on your side. Kakampi mo ang Diyos. Sa hirap, sa ginhawa. God is on your side. The real question is this, are you on His side?